Hello, hello. I'm Ana de Villa Singson Ho from PPCRV. The PPCRV is a Parish Pastoral Council. Kami ho ang nakikita nyo tuwing halalan. Kami ang nagbabantay doon at tumutulong sa mga botante na hanapin ang kanilang mga boto. Kami rin ho ang nagko-conduct ng unofficial parallel count. Maliban doon, meron ho kaming ginagampanan na siguro hindi masyadong familiar sa lahat ng tao. Kami ho ay nagagawa rin ng Voters Education Program at the grassroots level, at the parish level ho. Ang Voters Education Program namin ngayon ay tinatawag naming Tibok Pinoy. Bakit ho Tibok Pinoy? Dahil gusto ho naming makashape, makahubog ng mga modelong Pilipino, mga huwarang Pilipino. At gumawa ho kami ng isang nationwide survey para itanong sa mga mamamayan kung ano ba ang mga taglay na kaugalian at characteristics ng isang modelong Pilipino. 6 ho ang lumabas. Ano kaya yon? Una, ang huwarang Pilipino ay dapat makadiyos. Susunod, siya ay dapat makabayan. Siya ay dapat matapat, magalang, matulungin, at masipag. At dahil dyan, ay gumagawa ho kami ng mga textbooks at ng mga podcasts para sa bawat isang karakteristik na dapat taglay ng modelong Pilipino. Today ho, this podcast is about being masipag. Galak na galak ako na ipakilala sa inyo ang ating susunod na guest. Nandito po rin tayo sa pagiging masipag, ang isa sa mga kaugaliang dapat taglay ng isang huwarang o modelong Pilipino. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Yeah, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. I am very excited and very proud to have with us here today si Mr. Mon Fernandez. Si Mon Fernandez ho ang CEO at presidente ng Maynilad. At bago nun, siya ay naging head ng 7 different companies. Nandun na rin ang tollways, diba? Yung pinupuntahan nyo, NLEX, SLEX, Cavitex, lahat yon under sa pamamahala ni Mon. Marami pa hong iba. He was the one-time president of the Management Association of the Philippines and siya ay maraming award at kabilang na rin doon yung award niya for supply chain management. Hindi ho madaling makuha yon. Now, tama na ako. Tignan naman natin. Let's meet Mr. Mon Fernandez. Magandang hapon ho, magandang araw sa inyong lahat. Ako ay isang pribilehyo na maimbita dito na makasama ninyo sa podcast ng PPCRV sa Values of the Filipino. Nais ko lang siguro i-share sa inyo on the value of virtues that are related to masipag. No? Kasi po, ang storya ko po ng aking buhay ay ako po ay pinanganak na ang aking mga magulang ay government employees. And 7 po kami magkakapatid. Ako po yung panganay na lalaki, pangalawa sa magkakapatid na 7. Sa tulong po ng aking butihing auntie na doktora, natulungan po niya ang aming mga parents na pagpatapusin kaming lahat sa universidad. Dahil dito, minarapat ko na dapat makapagsukli or maibalik sa kanila, sa magulang ko at saka aking auntie, ang mga binigay nila sa akin na tulong. Ang journey ko na makaabot dito sa aking mga achievements, kahit na mahirap siya, sa lahat na nakatulong sa akin, yung virtue of being masipag. With hard work,
with diligence. But kasama rin po dito yung humility and being a servant leader. But balik lang ako uli noong 1997, pagka-graduate ko ng college, sa De La Salle ito, no? Nag-graduate sa De La sa Salle po, De La Salle University, at engineering po yung natapos ko. Ininganyo rin ako ng aking engineer na ama. Pero natapos ko po siya, ang isa ko lang unang-unang ambisyon makatulong agad sa aking mga magulang. Gusto mong suklian? At mabilis sana kasi ako nga yung pangalawa. Gusto kong matulungan ng parents ko dun sa aking ibang natitirang nag-aaral pang mga kapatid. I landed in a job in Union Carbide, yung gumagawa po ng Ever-Ready yung baterya. Okay. Opo, being isang cadet engineer. And then, again, sa pagsisipag at pagtutulong sa kumpanya na makapagbigay ng value sa kumpanya, nagpursige po ako at naging supervisor agad, no? But hindi ako na kontento doon. Nanghingi ako ng tulong again sa aking magulang na makapag-masteral degree ako. So pumasok ako, nag-apply ako sa AIM at again, sipag, tutok, aral, kuminsan pa nga binibiro ko ng mga barkada ko, puros ka, eskwela, bahay ka lang, eskwela, bahay. Pero kasama na yun sa aking naging desisyon na puspusan ng pag-aaral para matapos agad, walang distraction. At nakatapos din ako. At kinuha ako balik ng Union Carbide. This time, bumalik ka rin doon sa pinanggalingan mo? Sa Cebu. Pero this time sa Cebu na, sa planta. Hindi natapos doon. Ang gusto kong makabalik sa Manila kasama ng aking mga magulang at kapatid. So naghanap ako ng another opportunity at nabigyan ako ng biyaya na makabalik sa Manila. And this time with a flexible packaging manufacturer. Ito po yung gumagawa ng mga sachets tsaka refill packs. Yung mga Nescafe, mga Sunsilk. Yung mga liliit na plastic packs na linalagyan ng shampoo at kung ano-ano, di ba? Yun po yung ginagawa namin noon at again, sa puspusang trabaho at pinakita ko sa aking kumpanya na tama yung ginagawa ako at nakakatulong ako para mapabuti yung operasyon ng kumpanya. Ang pinakamagandang binigay sa akin ng kumpanya is since I proved to them na pwedeng Pilipino ang mabigyan ng pagkakataon na yung trabaho ng expatriate. You replace the expat. Opo. Ay, mabuti yan. Yung trabaho ng expatriate Local. Binigay sa akin dahil sa tiwala, dahil sa nakita nila. Malaking karangalan yon sa multinational company, no? Opo. Again, babalik ako sa ating maging masipag. Kasi nakita nila na masipag, makita nila na trustworthy, makita nila na magpapagkakatiwalaan ang isang Pilipino tulad ko. So ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon hanggang naging executive vice president po ako ng kumpanya. And then hindi natigil doon yung opportunities na dumarating sa akin. Eventually, I was offered to join yung PLDT tsaka SMART. Doon po sa PLDT, yung nabanggit kanina ni Ana, na nagkaroon ako ng recognition na bigyan ako ng isang award na bihirang binibigay, no? And it is an award for the achievements na nagawa ko sa supply chain, sa karangalan na binibigay. Paki-explain lang yon. Ano ba yung mga supply chain achievements na naging rason para makapagkamit ka ng award na yan? Na mahirap po talagang kunin yon kasi actually hindi naman regularly binibigay yon. Ang supply chain award ay na-recognize po nila kasi yung very competitive po yung telco. Sobra ho. Siya nasa Smart at the time, nasa Globe ako. Competitor ho kami noon. Ang pinaka-mandate na binigay sa akin is dapat ang bibilin mong materyales ay very cost-effective at dapat paratingin mo ng mabilis.
Oo, kasi noon meron cellphone wars, di ba? Nagmamadali kami. Nag-aawayan pero kung sino ang unang lumabas. Dapat cost-effective. Hindi pa pwedeng mabilis lang, dapat cost-effective din siya. Nagawa po yun ng team ko, that which I led, at nakapag-launch kami ng mga produkto, nakapag-launch kami ng mga bagong telepono, nakapag-launch kami ng bagong serbisyo on time, at na-recognize po yun noong Supply Chain Management Association. Headache kami sa Globe dahil sa yun noon eh. Talaga lang. Minamasid Hindi naman. namin yun. Parang ang bilis. No, magaling din po yung mga tao namin sa team ng marketing, sales, at saka pati sa administration. Then after that, I guess in recognition for those achievements, I was asked to join the Tollways Group naman ng All in the MVP company, no? ng MVP Manny Group of Pangilinan Companies. Company. So, yung grupo na yun ay NLEX, Cavitex, Esitex, and also Calax. Noon, baku-baku yun eh. Okay, di ba? Puro baku-baku yun. At saka ang tagal. Kasi puro, sometimes it would take you, 7 hours to take a trip na ngayon, 3 hours na lang, di ba? Kasi smooth na at paletada na yung daan. Tsaka Simon mo yun. At saka rin komportable, tsaka ang isa pang ma-share ko sa inyo, yung experience ko with the toll tellers and patrolmen. Isa rin ito sa gusto kong i-impart sa inyo, i-share sa inyo, na hindi ko nakalimutan makipagsalimuha at kumustahan sa mga ordinaryong tao. Yung mga toll tellers, yung mga patrolmen, kinukumusta ko sila, kumusta yung pamilya nila. Kasi sila yung nagbibigay serbisyo sa ating mga motorista. At silang unang mukha ng kumpanya nyo, di ba? Opo. Silang kilala namin nakikita namin. So malaking bagay po yun sa mga toll tellers tsaka mga patrolmen na nakukumusta sila ng boss. So yun, part of my routine then was nakakakumustahan ko sila. Then after that, hindi po tumigil yung biyaya at grasya na pumupunta sa akin. Kasi po, inofera naman ako after that, after 6 years in the tollways, na mag-head nung Maynilad Water. Nako, sasabihin ko lang nung kinuha ko ni Mon yun Maynilad, nako, napakalaking 1997 area yun, di ba? Nung nagka-global meltdown. Tapos, I remember yun Maynilad noon. I think, Mon, i-confirm mo lang, nung nakuha mo yun Maynilad, nung naging present ka ng Maynilad, mga 32% lang yata ng Maynila ang may tubig. Opo. Hindi naman ako 2017 po ako nag-join sa Maynilad. Pero yung kumpanya po, yung New Maynilad na tinatawag, nagsimula po siya sa nagsimula po ang New Maynilad noong 2007. So, noong 2007, if you backtrack to what Ana was saying, kasi po nung 1997 na pinrivatize po yung concession sa Manila, nagkaroon ho ng problema kasi yung Maynila din, ang laki-laki po ng utang na minana nila sa Nawasa. Pero nagkaroon po ng foreign exchange crisis. So, ang napunta po lahat ng pondo ng Maynilad sa pagbabayad ng utang. So, kaya po nung 2007, nung pumasok na po yung New Maynilad with the MVP Group together with DMCI, dun po ang sinasabi ni Ana na 32% lang po ng Metro Manila ang may tubig. Imagine, 1/3 lang. Akala mo, tayong lahat, akala mo may tubig. No, hindi, 1/3 lang. Isa sa bawat tatlo sa bawat 10 tao lang ang nakakainom ang may tubig sa bahay nila gripo. noon. Karamihan po ay sumasalok, bumibili po sa tubig na nakadrum na 3 times ang presyo nung pumasok kami. So marami po kaming ginawa, nag-invest po kami, nag-repair ng mga leaks at nagtayo ng mga bagong planta. At ngayon po ay we're very proud to say that ang Maynilad po, yung 32 po, naging 88. 88. Okay. Ang laki naman. Ang bilis. Marami na po at nakakonekta po ngayon sa Maynilad 1.5 million customers. Dati lang po 700,000. So nadoble. Opo. Ito po isa sa pinakamahirap na trabaho na handle ko, pero fulfilling po kasi nga malaking serbisyo para sa kababayan natin na nakatira sa Maynila. Ayan na nga, napakasipag ho ni Mon. Sobrang sipag.
Pero ang secret weapon, maka-Diyos. So kayo rin sana, maka-Diyos rin. Let's hear more about that when Mon comes back. Are you excited to hear more? Kasi ako sobrang sabik na sabik. And I'm very happy we're here back with Mon. Let's hear more from him. So yun po, karagdagan dito, idadagdag ko na ang lahat ng ito, kahit na masipag ka, matalino ka, matutok ka sa trabaho, pinapakita mo sa kumpanya yung value mo, ang hindi ko po nakalimutan na very important yung relationship with our Lord. Malaking bagay po ito na parating may gumagabay sa akin sa lahat ng challenges na tinaharap ko sa trabaho at saka sa pamilya. So yun po ay isa rin na gusto kong i-share sa ating mga nakikinig, yung relationship with God. Yung ating spiritual health at saka yung physical health kailangan natin na pangalagaan para siguraduhin natin na yung serbisyo natin sa tao, serbisyo natin sa ating mga pinagtatrabahuan, ma-appreciate nila yung ating ginagawang trabaho. Nakikita nyo naman, naririnig nyo naman, tanyag na tanyag na tao ito, head of 7 companies, at mabibigat na gawain ang kanyang, mabibigat na suliranin ang kanyang hinarap at kanyang naayos. By his own, in his own words, galing ho siya sa humble beginnings. So ito ay testigo na magsumikap ka lamang ay kaya mong abutin ang pinakatanyag. At sabi rin natin all the time, reach for the stars, diba? That's what Mon did. And he's there. And I don't think he's happy yet. He's continuing to move on. Now, marami akong na-pick up sa sinabi ni Mon. So, first of all, sinabi niya, gusto niyang suklian kaagad ang kanyang magulang sa pagtulong na nakuha niya. Kasi government employees nga sila. No? Gusto niyang suklian. At hindi lang yon, gusto niyang alagaan ang kanyang mga kapatid. You had 5 more na younger. 5 more younger, 6 more elder. So, nakikita mo right away, may drive to succeed. Meron siyang rason to succeed. He wanted to give back. Bata pa lang, ang unang iniisip, gusto niyang mag-give back. Pangalawang nakuha ko doon is, masipag siya, hindi lamang sa hard work. Obviously, you put in the time. Yes. Obviously, you put in the time and you put in the effort. But more than that, hindi siya kontento. Pagkatapos niya ng college, may gutom pa rin para sa kaalaman. So, masipag pa rin na improvein ang kanyang sarili. Nag-aim ka pa. Opo. Diba? Opo. At ang isa pang nakuha ko dyan na I think very important for the high schoolers here is that, walang pupuntahan, mali ba itong quotation ko? Walang pupuntahan kung hindi naaalala ang pinanggalingan, or at least some version of that, no? So, he never forgot that even when he became a president, nakikipagsalimuha po, nag-hello pa, pumupunta doon sa mga different tolls, sa SLEX, Cavitex at NLEX, nag-hello sa patrolman. Well, hindi ho madalas makakuha ng presidente na gano'n. Yung iba nasa opisina, di ba? Pero ito, si Mon, lumalabas para mag-hello. So, those are very strong points that we have to remember. But Mon, I would like to understand also what formed the character in you. How was that built? Sa inyong bahay ba nung lumalaki ka? Anong mga natutunan mo sa magulang mo? Nung high school ka, what drove you? What did you learn from your home that made you this masipag? Ang aking magulang definitely are my role models. Ang tatay ko, very diligent siya sa detalya. Nasa NBI ba siya? Nasa DPWH po, DPWH, Public Highways. Ang tatay ko, meron siyang paboritong yellow pad. Nililista po niya yung, yung kanyang gagawin. At hanggat di natatapos, hindi niya kino-cross out. Ganoon, organized. Ganon po ka-detalya at ka-organisado. Ganyan ka rin ba? Opo. So natuto mo yan kay Papa, yung to-do list? Sa tatay ko importante po yung diligence at saka madetalya. At saka
tatapusin kung ano yung sinimulan na pag hindi natapos, hindi niya mako-cross out. Do you still do that until now? Up to now, Okay, my that's dear one secret Ana. of success. To-do list. Okay, at saka cross out. Kasi ako kung hindi natapos, gagawa ako ng iba na matatapos ko. So that's another secret tip. Okay. Yun po yung isa. Yung pangalawa, sa nanay ko naman, yung empathy. Yung empathy ng nanay ko napaka-strong such that yung ginagawa ko sa mga patrolmen, magbibisita sa kanila, etc. Yun po sa nanay ko galing. Pagka may nami-meet siya sa labas, pag nasa restaurant kami, pagkakapunta kami, papasyal kami ng ibang lugar, kukumustahin niya yung gwardiya doon. Kukumustahin niya yung janitor na naglilinis ng table namin or yung waiter na naghihintay sa amin. Kinukumusta niya parati yun. Pangatlo po yung pagkamadasalin, kasabay po rin yun ng upbringing ng aking mga magulang. Very, very active po sila sa simbahan. Nagsiserve po sila sa simbahan halos araw-araw. Nung tumanda na ang nanay ko, nag-play siya ng organ para sa simbahan. I see. Ang tatay ko po ay nung nag-retire na rin at bago mag-retire, tumutulong po siya sa mga construction work sa simbahan. Sa simbahan? He does Opo. physical construction? Yes, nagsusupervise po ng Kasi DPWH siya noon. So ngayon, ginawa niya yung simbahan yung DPWH niya. Okay. Opo. So, yun yung binabalik po sa simbahan at sa relihiyon yung mga nakuha nilang mga talento at mga experience. So, yun po ang kasamahan sa mga aking pagpupursige. The other one was my aunt, of course. Siya yun tumulong sa magulang mo, di ba? Being a generous aunt and sharing the resources that she had is also part of my upbringing, because with that generosity, I still find opportunities that I can also give back what I received and what I have experienced. Okay, so ang dami na naman lumabas doon, no? Yung to-do list, importante yan eh. Kasi kung sinulat mo at nakikita mo na hindi mo ginagawa, it really parang naiinis ka, di ba? Ako ganun, inis ako, parang kailangan kong matapos. Si Mon talagang tinatapos niya. I think that's a discipline, no? And maybe makakatulong yan sa mga high school students na nakikinig ngayon. Ang dami niyong ginagawa sa school, di ba? Madaming assignment, madaming group work, tapos may extracurriculars. Gawa ko kayo ng to-do list. It starts there. Pag isulat nyo, parang nakakamit na, I'm committing, and then i-cross out ninyo. Ang isa pang makahalaga dyan, maka-Diyos. Diba? Bumabalik at bumabalik rin lahat sa Diyos. Diba? Kasi paano ka magiging masipag? Paano ka magiging makatao? Kasi malakas rin ang story ni Mon sa pagiging makatao. Paano ka magiging masipag? Paano ka magiging makatao? Kung hindi ka naman maka-Diyos. Kaya parang ang Diyos ang ugat ng lahat, diba? Totoo yun, Ana. Totoo yun, Ana. Malaking bagay sa aking karanasan at aking pinagdaanan ang relationship sa ating Creator. Tapos ang isa, and talagang happy ako. Kasi alam mo, Mon, sa lahat ng podcast natin para dito sa ating Tibok Pinoy program, lahat ng kinakausap kong guests, bumabalik rin sa Diyos. So talagang siya ang punot dulo, siya ang ugat, doon ay nanggagaling at lahat. At talagang nakakapagtaba ng puso na it's being acknowledged by our guests. And what's more is we're able to share it with all of you who are watching here today. Now, isa pang sinabi ni Mon na natutuwa ako is gratitude. Alam mo, ang gratitude, madalas minsan ngayon nakakalimutan na eh. Tignan mo si Mon, grateful siya sa kanyang magulang at ngayon hindi pa niya nakakalimutan ang gratitude niya sa kanyang auntie. Alam mo, importante yun eh, di ba? So, dapat we are grateful to the people who helped us kasi malakit maliit, hindi naman tayo makakarating dito if we're not, kung hindi tayo to nilungan ng iba. At saka yung isang nasa-sense ko kay Mon, palagay ko, malaki ang team mo, di ba Mon? Ilan ang empleyado mo sa... Ang empleyado po namin sa Maynila is 2,100.
Okay, 2,100. Different, mayroong engineer, may hindi engineer, may bata, may matanda, may eksperyensyado, may hindi masyado eksperyensyado. So talagang dapat masipag kasi siya kinikilala niya lahat sila. At saka kailangan from top to bottom, kailangan mong marunong, ang sinabi mo kaning empathy, di ba? Marunong kang makibagay sa engineer. Tapos later, sa mga vice-presidente, iba't ibang klase yon, di ba? Anong tips ang mabibigay mo kaya sa mga high school students na ngayon ay siguro nagdi-dream sila, may adhikain sila na gusto ko maging Mon Fernandez. Paano ako magiging Mon Fernandez? Well, firstly, I guess for the high school students listening here, alamin ninyo, alam ko mahirap sabihin ito na by now, dapat alam nyo na yung gusto ninyo. Sa totoo lang, mahirap yun. But at least kung meron kang tinitingala na gusto mong gawin, try to think about it now. Start thinking about it so that you will have a North Star na pupuntahan. Una po yun. Pangalawa is you have to admit that that North Star will be difficult to achieve and you will have to prepare to face difficulties along the way. Paghandaan po ninyo yun na hindi kayo puro success. There will be downs and ups and bumps. So yun po, recognizing na hindi siya madali is also another thing. Pangatlo is sipag. Talagang kung meron kang North Star, alam mong mahirap at alam mong may tatahaking kang mga challenges, you just have to be working hard. And then pang-apat, yung dasal. Hindi po magagawa nating lahat. We cannot depend on ourselves fully to reach that North Star. You have also to depend on our Lord, who will always be there to help you. So, I like that very much. Ang dami ko nakuha doon. Na-excite ako dito sa podcast. Ako rin natututo. Hindi lang kayo high school students. Ako rin matanda na. Ang dami ko natututunan. Yung unang sinabi niya, dapat meron kayong North Star. Ano yung, ang tawag dyan parang managing through objectives. So meron ka dapat objective or target from the very beginning. Yun yung kanyang North Star. May target siya. Ano ba yung target mo, Mon? No, to be honest, as I said, mahirap din magsabi na ambisyon ba ni Mr. Fernandez na maging presidente? Hindi po. Sa totoo lang, ang ambisyon ko lang noon, and I go back to my graduation, is matapos kaagad ng aking pag-aaral at makatulong sa aking mga magulang. At kapatid. Yun po yung aking immediate objective at that time. Wala akong ambisyon na maging presidente or maging CEO. Pero, because of that desire to help, nagsipag ako para makarating ng magandang trabaho at ma-promote at makakuha pa ng iba pang oportunidad para mas maganda pa yung aking magiging trabaho. So, parang it's paakyat ng paakyat, no? So, parang ladder. Okay? So, parang ladderized. So, start muna tayo dito, tapos pagaling, which means ever-evolving. Correct. Diba? Hindi siya ever staying dito. Palaging gumagalaw ang inyong objective. Yun isang nasabi niya is, ready kayo dapat na makamit na challenges. Like, anong challenges ang naranasan mo, Mon? In your path to success? Well, working in a corporation is also not an easy one, no? And because you will be working with different parts of the organization, different teammates, of different ages, of different likes, of a different boss that you don't know whether you will click with your boss or not, diba? So yun po, kasama yun sa dapat nating aralin at dapat nating paghandaan na dapat makibagay tayo at sigurado tayo makakatulong tayo sa iba. Kasi kung hindi mo pinapakita na nakakatulong ka, magiging etsapuera ka sa team, di ba? So, teamwork, sipag, at masiguraduhin mo na tama yung ginagawa mo versus the expectations of your boss, dapat mo ipakita yon. And as I mentioned, kasama yun sa naging challenge ko kasi kung minsan paiba-iba yung gusto ng boss, paiba-iba yung kasama mo sa team. You just have to be prepared to be flexible and to be showing your worth. Showing your worth. So,
again, kasipagan yon, di ba? And you have to show that pwede kang pagkatiwalaan. Okay, so may flexibility and humility involved doon. Correct. At isa pang malakas na nakikita is parang team, importante ang team sa'yo, no? Team building. Yes. Kasi kailangan makatao. Kasi I think the higher you reach in an organization, the more you need to be a good team leader. Team Kasi player. hindi ka naman naakyat kung hindi ka kaya ng team. Kasi when you're starting pa lang, kaya mo naman gawin ng sarili mo di ba? But pag paakyat ka na ng paakyat, you will rely on your team. Lumalaki ang responsibilidad. So, kailangan talaga makatao. Di ba? So, ibang klaseng kasipagan yon. You have to be masipag in keeping up relationships with people also. Yes. Tapos, ang love ko na sinabi ko na kanina is, balik tayo ng balik sa Diyos. Ang buhay ho ni Mon, siguro ito ho ay isang, pwede ko na sabihin Cinderella story, di ba? Parang Cinderella, okay. Parang Cinderella story kay Mon, di ba? Humble beginnings, tinulungan ng tiya ang magulang para makapag-aral siya, tapos siya naman in return, tinulungan ng kanyang mga kapatid, di ba? So it's a Cinderella story because sabi rin niya, hindi naman niya tininggalang maging isang presidente, but sa pagsisikap, at hindi lang yan, sa kanyang pananalig at sa kanyang pagiging makatao, ay nakamit niya ang pinakamataas na posisyon na maaaring makamit sa any organization. At palagay ko hindi pa tapos si Mon. So, ang dami hong makukuhang lessons sa buhay ni Mon. At saka si Mon very humble ha. Kasi nagbi-meeting kami dyan, quiet lang siya. Hindi naman niya sinasabi, kunikwento yung mga achievements niya. Kaya, nung nini-research ko siya, ay, nagugulat na lang ako. Ang galing pala, di ba? So, Mon, last minute advice please for anong gusto mong sabihin sa ating mga high schoolers na nanood today? Anong message na pinakagusto mong ihatid sa kanila? Yung reminder ko lang sa lahat na nakikinig, especially to our high school listeners, go back to your basic values. You are Filipinos, at the end of the day, Filipinos who have parents, who have siblings that you should always care for, and you have a God that you have to look up to and trust that God, same God, will always be there to help all of us. So, yung molde ng Pilipino high school student, pagpatuloy ninyong i-mold to the right mold of Filipino with values of being masipag, matapat, at makadiyos, at makatao. Tulungan niyo po ang ating bansa na maging ehemplo ng Kristiyano, ehemplo ng buong Asia at buong mundo as far as Christian values are concerned. Narinig nyo na rin direct from Mon. Katulad rin siya ninyo nung high school siya. Nananaginip, naghahanap ng kanyang North Star. Hindi man niya gustong or hindi man niya akalang magiging presidente siya. Pero ang buhay niya sa kanyang pagpupunyagi, 7 times na naging presidente. At siguro marami pa hong kumpanya ang magbe-benefit kay Mon bilang presidente or head. So lahat kayang kamitin. Sa sipag, sa pagpupunyagi, sa dasal, sa pananalig sa Diyos na napakalakas sa buhay ni Mon. Buhay naman niya ay storya ng biyaya rin ng Diyos, di ba? We can be a Mon Fernandez. Lahat kayo, kaya ninyong managinip, magkaroon ng North Star. In fact, challenge ko sa inyo, ano ba ang North Star ninyo? Ano ba ang kailangan yung tahakin para ma-actualize yung North Star na yun? Kasi kakayanin kung kakayanin. At huwag kalimutan, magdalangin. From PPCRV Tibok Pinoy, thank you so much. And thank you so much, Mon Fernandez. Napaka-busy nito pero nandito siya ngayon. Thank you so much for giving us time. Thank you. Maraming salamat din for this opportunity. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas.
Yeah, makamalinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian.